Um, Hello po sa inyong lahat and ginawa ko tong video na to kasi gusto kong malaman ninyo na syempre bilang kapatid apektado rin ako and lahat kami apektado na malungkot dahil sa nangyari. But of course, meron akong gustong sabihin. Hindi ako magpapa-impokrita, kailangan ko sabihin to. But bago yun, basahin muna natin yung statement ni Mami Tony. Regarding to sa issue na kumakalat na sinampahan ng kaso si Mami Oni. Official statement regarding sa criminal case filed by Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas, KSMBP, against Tony Fowler. Sa mga hindi po nakakaalam, si Mami Oni po ay sinampahan ng kaso. At ito po yung naging respond ni Mami Tony sa napanood niya sa social media at nabasa niya. Noong Miyerkules, opisyal na isinampa ng KSMBPI ang kaso laban sa akin dahil daw sa paglabag ko sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon sa kanila, nilabag ko ang batas dahil sa tema ng aking kantang MPL, kasama ang mga napanood nila sa music video nito. Ayon din sa kanilang media interview, kabastusan ang kanta pati rin ang mga sex organs na ipinakita ko daw sa music video. Para sa KSMBPI, nais kong punahin at sagutin ang kasinungalingan ninyo sa media. Una, hindi ako nagpakita ng sex organs kung hindi sex toys. Linawin po ninyo iyan. Hindi ko kayo masisisi kung epekto na ng inyong katandaan ang pagkakaroon ng malabong mata. Pero wag po tayong magsisinungaling, lalo na't kriminal ang ikinakaso ninyo laban sa akin. Hindi din ho magandang halimbawa sa mga kabataan ang pagsisinungaling. Ikalawa, gaya ng kalayaan ninyong tawagin akong bastos, malaswa at hindi magandang halimbawa tulad ng aking kanta, may kalayaan din akong ariin ang aking sarili kasama dito ang pag-aari ko sa aking katawan, sa aking pagkababae at higit sa lahat ang pag-aari ko sa nais kong gawin. Sabihin, kantahin, sayawin dahil hindi nito binabawasan o inaapakan ang karapatan ng ibang tao. Hindi ninyo pag-aari ang mga ito. Katawan ko, kwento ko, libog ko, opinyon ko at pagkababae ko. Akin ito at hindi sa inyo. Ikatlo, wala kayong puwang para sabihin at pagbawalan ako. Hindi ninyo lugar ang pagbawalan ang mga babaeng kagaya ko, gaya ng pagbabawal ninyo sa aming kilos, pananamit, pati na rin sa pakikipag-usap. Hindi kayo ang karapat-dapat na manguna sa pagpuna, lalo na sa mga usaping sexual naming kababaihan dahil unang-una hindi ito bawal at hindi kayo babae. Bahagi ng bawat tao ang libog at bahagi ng ating karanasan at pakikipagtalik at paggamit ng sex toys. Hindi ko nakasalanan kung hindi ninyo ito naranasan o nararanasan dahil hindi ito pipigilan ang aking sarili para lamang sa mga gaya ninyo. At kung sakali mang dumating ang araw na ipakita ko ang ari ko o kahit anumang sensitibong bahagi ng katawan ko sa pelikula man o music video, wala kayong pakialam dahil tulad ng MPL, hindi ko pinilit ipanood sa inyo ang mga ito. Ikaapat, kung nagawa na natin magsampa ng kaso, sana ay nagawa rin natin mag-research ng maigi dahil merong BTS or behind the scenes vlog ang music video ng MPL at doon namin ipinakita na pinalitan ng juice ang tequila at wala akong pinainom na alak sa kahit sino pa mang sa aking mga nakasama. Daya ho ang tawag dito ng mga filmmakers. For artistic purposes ang eksena, hindi dahil sa gusto naming i-promote ang pag-inom ng tequila, kung hindi, realidad ito. Hindi naman bawal ipakita sa pelikula o TV ang mga bawal sa batas dahil kung ganon, bakit maraming eksena ng patayan ang naeere sa primetime, hindi ba? Nakakatawang isipin na tila ba hindi nag-e-exist ang salitang props o daya na ang isang eksena ng inuman ay kailangan ng alak talaga ang ipainom para ipaliwanag ko pa ito ngayon. Hindi naman ako ang kauna-unahang gumawa ng ganitong eksena sa balat ng pelikula o telebisyon. Pero bakit parang kasalanan ko? Panglima, walang minor na gumawa ng sexual na eksena. Kung tutuusin, ano bang pinagkaiba nun sa mga teenage actors at actresses na gumagawa ng mga sexual na eksena sa TV tulad ng mga panghahalay sa mga drama?
Ano ho ba ang pagkakaiba nito sa mga child actors na parte ng isang R18 na pelikula? Isa pa, hindi na dapat nating sinesensor ang usaping sexual sa mga kabataan dahil bahagi nito ng ating katawan at karanasan. Hindi dapat nakakaramdam ng pandidiri at pagkahiya ang kahit na sino pa pag pinag-uusapan, napapanood o naririnig ang sexual na parte ng ating katawan o ang mismong ideya ng pakikipagtalik dahil mas itinutulak nito ang karamihan para maging bukas at matapang sa iba pang usaping konektado dito tulad ng panghahalay, hindi planadong pagbubuntis at iba pang bagay na kadalasang kaming mga kababaihan ang nakakaranas. Sa huli, gusto kong sabihin sa inyo na matapang kong haharapin ang mga kasong inihain ninyo laban sa akin dahil kahit ano pa ang itawag ninyo sa akin, taas noo ko itong haharapin at sasabihin ako'y tahimik lang sa umpisa pero marunong akong lumaban kahit di ninyo ako pilitin. Okay, binasa ko na po sa inyo kung ano yung statement ni Mami Oni sa mga hindi po nakakaalam. And ang masasabi ko lang ho ay, nasabi na po lahat ni Mami Oni yung dapat ipunto, kaya wala na po akong masasabi. Ayun lamang at maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta at nakakaintindi po sa sitwasyong ito. Thank you so much po sa panonood. I hope naliwanagan po kayo sa aming side. Yun lamang, hindi po ako magpapakipokrita. Kumpleto na po talaga yung statement ni Mami Tony doon at wala na ako dapat idagdag kasi kumpleto na. So, ayun lang, good morning po sa inyong lahat.